So, dito na tayo sa ating pagkakampingan. So, nakaharap na sa Kalawakan. Nasa kalangitan. Sarap dito. Niwala kayo. Ayan, mashallah, tabarakallah. So, ito yung first moto camping natin, ha. Inshallah ay magmaayos ang lahat. But of course, wala tayong budget. So, susubukan lang natin to. Tuloy na tayo. Samahan niyo ako, mga kasama-tsari. Tatry lang natin para maka-experience tayo. Although, hindi naman tayo mag-overnight. Siguro mga ilang oras lang. Gawa lang tayo ng konting activities na alam mo na, para yung ma-refresh ang ating mind. Actually, yung mga nagmo-moto camping, mga kasamot-sari, ang purpose talaga niyan ay mapag-isa, maging panatag yung isip, malayo sa ingay. May mga nanguhuli rito, mga ano kaya to, LTO, ayun o, huli at tsinelas. Actually, mga kasamot-sari, medyo matagal-tagal ko na talagang gusto tong gawin. The reason why na hindi matuloy-tuloy, una, medyo kapos tayo sa budget. And dahil sa kapusan ng budget, iniisip ko na yung bibiliin kong gamit ay pag halimbawang mag-camping kami ng pamilya ko. Kaya ang problema, hindi pala gano'n ang mangyayari, no? At nagdoble tayo ng gastos. Supposed to be dapat kung solo moto camping lang naman ang plano natin, yung personal lang dapat single. So yung mga nabili ko ang lalaki, mga kasamot-sari. Although nga itong dala natin na table ngayon ay talagang malaki. Kaya naman tsagain natin to dahil motor lang ang dala natin. Dapat talaga ang mga nabili natin is yung maliliit lang na gamit. Advice ko sa mga bago pa lang din, no, kagaya ko. So, mas maganda, una, research tayo. Ano ba talaga yung kailangan lang talaga natin, di ba? So, marami tayong napapanood na moto campers na yun, nakita ko nga na nagpapalit sila sa pagitan ng kanilang mga bagong video dahil natutuklasan nila na hindi pala yun yung talagang kailangan. Bawal maglagay ng tent, gumamit ng tent dun sa pagkakampingan natin. So, ang ginala ko lang is table and upuan. Actually, yung upuan natin, hindi pa talaga to yung upuan na gusto ko kasi yung mga nabili ko, nasira na. Mashallah, ang bait ni Idol. Kasi nakita niya naka-open yung gas tank nung sasakyan. So, tinuro niya sa kotse. So, saludo tayo dyan. Nasa Quezon City Circle na tayo. Update ko kayo maya-maya, mga kasamot-sari, pag nandoon na tayo sa ating pagkakampingan. So, dito na tayo sa ating pagkakampingan. So, siyempre, hindi naman ito yung mahirap yung setup kasi nga at hindi tayo magtatayo ng tent and kaunti lang yung dala-dala natin. Although mabigat kasi
pakalayo nung nilakad natin. Okay. Pupungan natin. Inshallah. Ah. Ayun, oh. Meron tayong high chair. Ayun. So para sa akin, ito yung spot na parang hindi talaga pupuntahan ng tao. So okay na to. Simple lang yung area na napili natin. Mainit. So buti na lang, nagtanong tayo sa office nila na kung pwede magluto. So sad to say, bawal. For safety na rin siguro. And mahirap makadisgrasya. Diba? So sayang, oh. May dala tayong lutuan. And ito yung pinakamalit natin kalan, no? Ganda sana. So, alhamdulillah. Dahil hindi pa pinagkaloob ni Allah, dala natin yung ating electric fan, mga kasamot-sari. Dahil mainit, malaking tulong to. So, meron kang ganitong portable and rechargeable na electric fan sa ganitong lugar, at least yung nilakad ko, yung init, may ibsan nito. Hindi siya ganong kalakas, pero mararamdaman mo na yung lamig. Walay, talagang patok to. And ang kagandahan nito, umahaba. Ang balita ko is 2 days, kaya niya. Or, depende na rin sa lakas ng gagamitin mo. Kung itutodo mo ng 100% to, ay hindi ito siguro aabot ng 2 days. Maaaring isang araw. So, the best na to. Ano ba dala natin? Sayang, no? Yung butane, pero bawal. Huwag na nating labas. So, yun lang. Sa ngayon, siyempre, ang isa sa pinaka-mainam sa lahat dahil magmumuni-muni tayo at magpapalipas ng oras, pero dapat kumuha tayo ng kalaman sa salita ng ating tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa malwalahating Quran. So, inshallah, siguro puro basa muna ang gagawin natin kasi kaya naman ako plano mag-camping. Ito nga, gusto kong ma-refresh yung utak natin dahil sa dami ng problema sa buhay. Hindi yung maiwasan, di ba? Pero ang pinakasolusyon, yung ganito, punta ka sa isang lugar na tahimik, payapa, namnamin natin yung biyaya ng kalikasan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. And from time to time, nakakarinig tayo ng huni ng ibon. Siyempre, baka magulat kayo kung saan lugar ito mamaya. Reveal ko sa inyo. Hindi ito nabibigyan pansin ng iba eh. Pero kung ikaw may problema, punta ka rito. Malilibang ka. So, ayusin muna natin to. Sana. Sarap. Basa ng pawis yung damit ko. So, kailangan natin magpatuyo. La ilaha illallah. So, dito ka na lang katong to. So, actually, in-anticipate ko na yan kanina na baka bawal magluto. So, nag-decide ako na magbaon na ng kape dito. At ang kagandahan dito sa nabili natin, 12 hours yung init. So, walang problema. Sana makapagkape tayo. Pero maya-maya na. Kasi nga nararamdaman ko pa yung paglalakad natin. So, yun.
Sarap, no? Yung ganito lang. Minsan talaga kailangan mo mapag-isa. Basta-basta tayo to maya-maya. Medyo pagaan lang tayo ng katawan, inshallah. And ito, napansin ko, yung mga nabili natin, yan na. Dahil niisip ko naman din na okay na to, madaling ilagay sa motor. Problema, hindi ka naman marirelax. Alam bakit? Wala tayong sandalan. So, ganito mangyayari. Sandal mo kunyari muna. Para hindi alam. Relax muna tayo. Mamaya pakita ko sa inyo yung lugar na pwede nyo pang puntahan dito. Alhamdulillah, medyo maliwalas yung panahon. At sana hindi mulan. And medyo parang dumilim. Oras ngayon ay 2:00. Kapit tayo mga kasamot-sari. Wow, nakikita niyo ba mga kasamot-sari? Usok-usok pa. Eh, maganda to. Gawa ng Aqua Plus. Tapos press mo lang. Allah. Bismillah. Mainit. Nakita ko sa inyo yung nabili nating kalan. Ay, lutuan pala. So, mura lang to sa Shopee. Sayang, no? Hindi natin magamit ngayon. Magkakataon sana. Kasi natambak na to eh. Dahil matagal na nga akong gustong mag-camping. Meron tayong ganito. Pero wala. Hindi natin magagamit. Kawali. Ganyan lang siya. Pero inshallah, magamit natin. Kasulin. Pero palagi ko, baka magasgas to. Pero mas the best to kaysa sa plastic, di ba? So yun, kitang takurin natin. So, di ba? Ito, wala yung takip nito. Yun, no, may takip siya. Mga takip. Ganyan lang kalit. So, pwede na tayong isang tasang kape. Pwede na rito. Tapos isang kaldero. Pag dito tayo magsaing. So, pag nagka-camping kasi mostly parang nagbabay-bayan ka lang. Yun, isa sa maganda sa pagka-camping. Kung tamad ka magluto sa bahay nyo at hindi mo natutulungan ang asawa mo, pag nag-camping ka, ikaw lang, solo camping ka, matututo kang tawagan ng asawa mo para paano hiwa sa sibuyas, anong gagawin sa mano, anong klaseng hiwa, di ba? Ganun siya. Ayun ang mangyayari. Yun ang realidad. So, matututo ka. Ika. So, ito yung kalan natin. Actually, yung laking tulong sa amin ito, mga kasamot-sari. Alam niyo kung bakit? Kasi, kung wala kang 800 na maubusan kayo ng gasol, so, sa 80 pesos, makapagluto ka, masusurvive mo na at least 2 days. Yung isang palit na tangke nito. Depende sa lulutuin mo. Baka naman magnilagang baka ka, talagang awit. So, ibig sabihin, sinaing, mga prito-prito lang, mag-adobo ka, okay. Kayang-kaya nito. So, magandang meron to. Mag-invest kayo nito para in case of emergency. Hirap mag-power nap sa ganito. Ano bakit? Makapag-idlip mo, pag-gising mo, wala na yung gamit mo. Wag naman, di ba? Wala naman sigurong mga tirador dito. Pero, hindi safe, di ba? Kaya nga mas maganda kung merong content. O kaya, ipapasok mo yung motor mo rito, no? Simple lang, tabi mo yung motor mo. Malalagay mo ng safe dun sa compartment, sa upuan ng motor mo, di ba? O kaya sa top box. So sa ngayon, pwede tayong humiga, relax para lang yung katawan natin. Actually, pwede tayong mag-exercise dito, di ba? Eh, hindi ko mahanap yung nunchaku ko, parang mag-practice sana eh. Wow! Pero marami kang pwedeng gawin, at least malibang ka, no? Pag-isip bata tayo minsan, yung mga hindi natin nagagawa dahil sa mga naging obligasyon natin. Kailangan ko na lahat ng pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin
Ay mamutawi yung pagpapatawad, pagmamahal sa kapatid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dalangin ko na maging payapa ang puso ng bawat isa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Marami dahil sa sobrang pagod, stress sa trabaho, yung isip hindi na gumagana eh. Hindi kagaya ngayon sa akin. Diba? Dito, simple lang. May katapat kang electric fan, ayaw magsalita pa na. So, 69. January 26. First natin nag-camping. Tapos wala tayong kinakain, no? Puro hangin. Inisip ko kasi makapagluto eh. Tapos nagdala lang akong kalan. What? Wala naman akong lulutuin. Ewan ko. Yun ang first experience. No? Na excited ka. Pumunta ka sa isang lugar. Tapos, hindi ka prepare. So, kaya ginawa ko to. Kasi kung halimbawang mas malayo, nasa probinsya tayo, hindi ko alam, hindi ko may experience. Baka doon, sumasakit ulo mo. Baka labas-masok tayo. So, now, alam ko naman na gusto ko magluto. Pero hindi naman ako nakapamili ng luluto eh. Di ba? May biscuit, wala akong dala. Wait. Isa lang di nakalimutan dahil coffee lover tayo. Kape. Tungga. Paso. Lawak ba? Inalilayo ba yun? Masaya. So, siguro, higa muna akong kaunti. Relax ko yung balikat ko. Medyo mabigat. Inikot ko to kanina eh. Pahinga muna tayo. Kahit higa lang para may latag natin kaunti yung katawan natin. Ilaha. So, wala tayo muna. Itong jacket ang gagamitin natin. Bismillah. Diba? Kahit pa paano, nailatag mo yung katawan mo sa natural na higaan. So, nakaharap ka sa kalawakan, nasa kalangitan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sabi ko hindi tayo matutulog. 4:35 na. Allahu Akbar. At least, magpahinga tayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasi makikita nyo rito sa lugar na to, meron tong parang man-made na lake. So, yun. Ganda. Tapos sa gitna nito may parang fishing area. Alam ko pwede mamingwit kasi nakalagay doon fishing ground. Minsan mainit, maaraw, tapos biglang bubuhos yung ulan. So, yun ang dapat mong antabayanan, especially kung wala kang tent. And dapat aware ka rin na meron kang sisilungan. Di ba? So, yun talaga yung isa sa mga spot na ginawa ko. Naghanap ako ng medyo parang nasa forest kagayan. Pero nasa kanan ko, mayroong CR. Tapos may sa bandang paglikuran natin, may parang lagoon, may parang shed na pwede kang tumakbo para sumilong. So kasi minsan na parang nararamdaman ko parang may umaambon-ambon na. Wag naman, no, mga samot-sari. Kasi medyo marami-rami tayong i-impake. So, hindi pa natin naubos yung kape natin dahil kape lang yung baon natin. So, namnamin natin to unti-unti. So, ano kaya maganda? Nararamdaman ko parang nagpaparamdam na si ulan. Siguro magligpit-ligpit akong kaunti, no? Tapos punta tayo sa malapit dun sa sinasabi kong parang shield na pwede nating silungan. Tingnan nyo. So, yun yung CR. And ito yung sinasabi ko
Ayan, oh. Diba? Ito. Yan. Yan yung sinasabi ko na pwede nating silungan. Inikot ko to kanina eh. Sabi, makikita nyo rito sa lugar na to, meron tong parang man-made na lake. So, yun. Ganda. Tapos sa gitna nito may parang fishing area. Alam ko pwedeng mamingwit kasi nakalagay doon fishing ground. And gusto nyo malaman kung nasan tayo? Nandito tayo sa Parks and Wildlife. Ito lang sa Quezon City. Sarap dito. Niwala kayo. So yun, tuyo na yung damit natin. Bis muna ako. So mga kasamang sari, siguro much better na magligpit na rin tayo. Kasi 5 na, magsi-6 na, no? Pero maliwanag pa. So, ligpit tayo. Then, silipin natin yung sinasabi ko sa inyo na man-made na lake. And at least makadagdag yung gandang tanawin, di ba? Manyo. So, yun. Ito tayo. Mashallah. So, ito mga kasamot-sari yung sinasabi ko sa inyo na man-made na lake. Di ba? Nakaka-relax pa rin. Tapos meron ganung bridge na pwede mong puntahan. Gawin nga doon. So, hindi na tayo doon. Di mo akalain na meron pala dito sa gitna ng Quezon City ay may ganitong kalawak na parang forest, di ba? So, dumating sana yung time na maging mas maluwag sila sa campers, na dapat din yung magiging campers ay maging malinis, maayos, at susunod dun sa patakaran ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife. So, nakaka-relax yung mga ganitong lugar, di ba? So, di nakakapagtaka na maraming mga lovers ang nagpupunta rito. Siguro, isa sa reason bakit pinagbawal no? Yung mag-tent. Kasi baka may ginagawang, alam nyo na. Bakit gano'n? Puntahan natin yung bridge, di ba? So, isa sa pinaka-exciting na area rito, itong bridge, di ba? So, pwede yung maraming gawin dito, no? Pictorial, tulad dito, oh. Di ba? Nakaiba. Tapos, shoutout sa inyo. So, yun.
Ay, ito yung mga kasamot-sari. Simple lang yung lugar. Entrance ka ng 30 pesos. Pero ganito yung aliwalas yung makikita nyo. Di ba? Kalahin mong merong ganito niyan sa Quezon City. Allahu Akbar. So, pasyal na kayo rito mga kasamot-sari. So, parang may mga isda rin, ano? Kasi may nagbababols, yo. May humihinga sa ilalim, for sure. Kaya merong Allahu Akbar. So, yun, di ba? Ganda. Kita mo? Nasa gitna tayo ng syudad. Yung mga building. Tapos, panalo to. Isa sa sarili natin, binibigyan lang natin ng parang maliit na mundo na meron palang dapat mapuntahan pa at mahanap sa ating lugar sa paligid natin. So panahon na para mag-ikot-ikot. Marirelax ka kasama ng mga mahal mo sa buhay. Tulad ni ate. Ma'am, madalas kayo rito? Ngayon lang yun. First time nyo lang din dito. So yun, parang ako, no? First time ko rito. So namangha ako dun sa lugar. And then, so, anong feelings, ma'am? Yung pakiramdam? Kaya walang paparelax lang. Nagpaparelax. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Shoutout po sa inyo. So yun, mga samosari, siguro, pack up tayo. Diretso na tayo sa parking para mauwi. So ayun mga kasamot-sari, kung umabot kayo hanggang dito sa dulo na to, maraming salamat. Jazakallahu khairan. At inshallah sa susunod na motocamping natin ay mas maayos na. At kumpleto na rin tayo sa gamit. Kahit hindi man natin ma-perfect, maunti-unti natin ito. So maraming salamat sa pagsama. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na aking i-upload. Hanggang sa muli po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.